之下，俗人一场，芸芸众生却贪着我疏狂。苍穹之上，我是向往，这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人狗兰亭剧院舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地涂鸦，这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。是一趟却随意，我的期盼这个结局当不局，却会失去，等你后悔那也是何必？我的谎言好多狂点，每场戏我都只是原地，越演越死，试图在夜晚越过一落就地。Kamahalan, narito na ang taong pinaghahanap ng hukuman, ang dating pinuno ng Jinwu, si Zhou Qishong. Taksil ka? Narito ka na sa tahanan mo. Dapat ako mamatay! Nararapat ako mamatay! Zhou Qishong, sabihin mo kung sino nag-utos sa'yo na makipagsabuatan sa Kuwei at ipusnit ang mga pulbura, Ako ay... Dapat mamatay! Dapat ako mamatay! Dapat ako mamatay! Kayo na po ang bahala sa kanya. Dapat maging tapat ang bawat tao. Sabihin mo, sinong nag-utos sa'yo na makipagsabuatan sa Kuwei sa pagpuslit ng mga pulbura? Ang ministro. Ministro ng ritual, si Liu lang! Kamahalan! 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 Kalokohan ito! Ito po ay paninirang puri! Si General Zhou, nagsasabi ng totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Liu lang, may iba ka pa bang sasabihin? Nakusahan lang po ako! Kamahalan, natitiyak ko pong may mga kasabwat siya. Ako na po ang siyang magtatanong sa kanya. Kamahalan, ayon sa batas, dapat ito sa kagawaran ng katarungan. Sige. Sa kagawaran ng katarungan ito. Opo, kamahalan. Wayan, sisiyasatin kong mabuti ang mga krimen ni Liu lang. Ngunit kung pinabalak mo na siraan ng isang tao, ngayon pa lang itigil mo na yan.
Sandali! Nabalitaan ko kung anong nangyari sa imperyong hukuman bago pa man ito. At nais ko sana magbigay ng konting payo sa'yo. Kung patuloy kaming paghihigpitan ng mga wang, nakatitiyak akong maaapektuhan kayo mismo ng mga pinaggagawa ninyong lahat. Tampalasan, ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan. Wala naman akong sinabing masama. Malamang ay hindi nyo pabatid ang taglay kong husay sa pagtula. Kaya naman, nais kong iparinig sa inyo ngayon ito. Ang tulang pinamagatang kaso sa sangbo ni Ministro Sun. Tula? Di mo alam? Siya si Yang Ling. Talaga? Maswerte pala tayo ngayon. Ang mga batang lumaki sa pag-asa, sila ay nagiging matalas. Ngunit nasira ang aking buhay dahil sa katalinuhan. Kaya sana ang mga kabataan manatiling mangmang upang ligtas silang manilbihan sa maharlikang hukuman. Dakpin niyo ang tao yan! Bilisan niyo! Huminahon ka, Ministro Son. Wayan, paninirang puri yun sa akin. Dapat ipatapon ng namamahiyan ng mga ministro. Sa pagkakataong ito, hindi mo siya magagawang tulungan. Kahit taisin mo pa! Ang paninirang puri sa ministro ay mabigat na krimen. Subalit, kung may katotohanan man ang tinuran niya, hindi yon paninirang puri. Wayan, ikaw! Sasama ka ba? Opo. Pagbati kay Pinunong Sun, sapagkat siya'y walang katulad na pantas! Nabastangan ka! Humagda ka sa akin! Ministro Sun, huminahon kayo! Pinuno. Pinuno, may isang bagay lamang po akong hindi maunawaan. Kung bakit ibinigay ng kamahalan sa kagawaran ng katarungan, hindi ba? Alam mo ba na kasapi si Leo lang ng pangkatwang? At kung ipaubaya nila ang kaso sa mga gabay ng gabi, marami sa kanilang samahan ang madadawit sa kaso. Kaya pala, maaapektuhan ang balanse ng mga makapangyarihan sa hukuman. Ayaw ng kamahalan na may partidong mangibabaw o di kaya magkaroon ng pagsasani puwersa. Bakit tila ang bilis naman? Pinuno, ano pong nangyari? Labas ka na ron. Natapos na ang kaso ng Sangbo. At dahil hindi ka nabanggit ng emperador, ibig sabihin lang nito, tapos na ang kaso. Makaalis ka na. Opo. Amain, may balak si Juyang sa pagkikita niya sa kamahalan. Hindi man lang ba natin yun pipigilan? Hayaan mo siya. Opo. Pinunong Shu, bakit kayo narito? Malungkot ang prinsesa noong nakaraan. Dadalawin ko lang siya. Ah, nasa pavilion po siya ngayon. Nais niyo ba na makausap siya? Oo. Prinsesa, ako ito. Tuloy ka. Tignan mo, Shu Jian.
Sa kabisera ng dafong, maging ang araw ay tila sinasakal. Ang sabi noon sa akin ni Pingyang, sa paglubog ng araw sa timog, nababalot ng pula ang buong kalangitan. Hahabulin mo ang araw nang walang katapusan. Sa timog, doon dapat magtutungo si Prinsesa Pingyang, hindi ba? Tama. Ilang araw kong iniisip kung tamang nagsakripisyo siya para lang sa kalayaan ng lahat. Nahanap niya na ang sagot. Hindi ko pa alam. Mas dumami pa ang inaalala ko. Maupo ka. Ibahagi mo ang iyong hinuha. Ayoko sana magsalita sa ginawa ng prinsesa. Ngunit sa mismong mga oras na yon, sa aking palagay, wala siyang pagpipilian kundi umalis. Hindi ko pa kilala noon si Prinsesa Pingyang. Ngunit ayon sa paglalarawan mo, siya yung taong hindi mo basta mapipigilan. Ayaw niyang may nagdidikta sa kanya. Para sa prinsesa, mas masaklap ang makasal sa Maharlika kaysa mamatay. Ang ganda sigurong maging abay, marangyang pamumuhay at igagalang ka ng lahat. Yun ang karamihan na pangarap ng mga maharlikang babae. Hayaan mo kung nais nila. Ayokong gumaya sa kanila. Alam mo, ang magpakasal sa hindi mo mahal ay parang nakulong ka na rin ng habang buhay. Mas mabuti pang mamatay. Tutulungan kita na. Tumakas sa palasyo! Taasan mo pa! Nagkamali ako. Patawad sa nasabi ko. Tama ka nga. Yun lang ang pagpipilian ni Pingyang. At masasabi ko na ganon din sa akin. Ang sabi ng aking ina, tungkulin naming prinsesa na ikasal sa Maharlika upang maibsa ng pasanin ng aming ama. Malapit ko na yung gampanan. Prinsesa, Dahil nandito ka na, samahan mo ko uminom. pauunlakan ko kayo. May paputok din mamaya. Mahal na prinsesa, kakaiba tong mga paputok niya sa mga nakikita ko. Ganda nito. Shuchi yan. Sa tingin mo ba maaaring buhay pa si Pingyang? Baka nasa kabilang mundo lang siya. At nagsasaya kasabay natin. Maaari. At sa mundong yun, walang mga imperyo, mga antas o katayuan. Lahat pantay-pantay lang. Yung hindi magulang ang nagpapasya kung sino ngayong mapapangasawa. Ang dapat yung makasalubong mo siya bigla at maaari kayong magsama hanggat nagmamahalan. Kahit hindi mo pa nakikilala ang taong para sa'yo, hindi ka dapat magmadaling maghanap. Masarap din kayo mabuhay na mag-isa. Kasi kapag ikaw lang, nakakapaglakbay ka kahit saan mo nais pumunta at nagagawa mo mga hilig mo. May mundo ba na ganyan? Oo naman. Hindi pinipilit ang mga babaeng magpakasal at walang pumipigil kung nais nilang maghanap buhay.
Maaari nilang makamit ang mga pangarap nila gaya ng mga lalaki. Pagtanda nila, maaari silang bumili ng tahanan kasamang nais nila at masayang mamuhay ng magkasama. Kung totoo man na may mundong kagaya niyan, balang araw pupuntahan ko yan. Kaya lang ano? Kaya lang hindi naman ako kasing ganda ni Pingyang. At hindi rin ako kasing talino niya at hindi kasing tapang niya. Wala pa akong alam gawin. Kabaliktaran yan. Para sa akin, iba ang kalakasan mo kumpara sa kanya. Maligaya ka, tuwiran pa, at may malasakit sa iba. Kahit sabihin mo pa yan, hindi ko maaring iwan ang mga tao rito. Hindi ko maiwan si Ina. Kahit na lagi niyang sinasabi na wala akong silbi. Pati na yung kuya ko. Pag pinapagalitan ako ni Ina, siya ang lagi nandyan para ipagtanggol ako. Pati na si Ama. Kahit kulang ako sa kakayahan, pinuno niya ako ng pagmamahal. Pati na rin si Xiaogang. Lalo ka na. Pati ako kasama? Kahit hindi pa tayo ganun katagal magkakilala, humahanga ako sa iyong pag-uugali. Minsan mahiyain ka. Minsan, napakalakas naman ng loob. Magaling lumutas ng kaso at gumawa ng tula. Ang dami mong alam na masasayang bagay. At alam mo rin na mahilig ako sa tinapay na may maalat na itlog. Ayaw akong pakainin nun ni Ina kasi mamantika raw. Upang makabili pa ako nun, kailangan ko pang tumakas. Paano mo pala nalaman? Mauunawaan niya kapag nakita niya yan. Sinabi kasi yun sa akin ng isang taong lihim kang binabantayan. Malabo yan. Patay na si Pingyang. Wala na akong kaibigan. Teka, sandali. Ang dami niyo na nainom. Kung mamarapati niyo, prinsesa, mula ngayon, maaari niyo akong maging kaibigan. Ayaw kita na maging kaibigan lang. 眼下云天边是晴，长夜在无寒息。静待花开季，追那风过线体，诉说万般情，为你最难续。到见未必，当你若无词，我属
Prinsesa, gising ka na. Dahan-dahan. Ingat. Kumusta po kayo? Dito ba ako natulog magdamag? Ganun nga. Si Shuchi yan. Umalis siya kanina bago sumikat ang araw. Magdamag niya po kayong inalagaan habang hawak-hawak niyang kamay niyo. Ano? Nanamantala siya habang tulog ako? Hindi po, prinsesa. Tiniyak niya lang na hindi po kayo malalamigan. Ay, bago siya umalis, biniling niya to. Naubusin niya raw tong lugaw pagkagising niyo. Makatutulong to sa sakit ng ulo. Tikman niyo. Uy, ang sabi niya pa, siya mismo nagluto ng lugaw. Niluto niya gamit ang lihim na sangkap. Tawag doon, ang katas ng manok. Masarap nga to ah. Yung lokong yun, lagi niya ako napapahanga. Pinunong Yang, nakapaskil ito sa tarangkahan ng lungsod. Ang makabayang nagawa ng alagad ng kawa niya na si Yang Chen-wan ay malinaw na nakasulat sa pamamahayag. At pinupuri po nila kayo. Natitiyak kong lahat ng nasa kabisera ngayon ay kilala na ako. Pasasalamatan ko ang dalubtala ng imperyo dahil pinabalik ulit nila ako rito. Ang maestro ko, hindi siya nagsinungaling sa akin. Kaya lang, kailangan ko maging mas maingat kapag lumabas ako pagkatapos nito. Baka may makakilala sa akin at yun ang maging sanhi ng kaguluhan. Sa tingin ko, hindi nyo na po kailangan gawin niyan. Sapagkat, iilan na lang ang may pakialam. Bakit? Pinunong Yang. Ito po iyon. Mula nang ilabas ang tulang yan sa hukuman, naging tanyag yan sa Imperyo Akademya at ganon din sa Akademya ng Yunlu. Itinanghal itong unang nanunuyang tula sa kasaysayan. Talagang mabilis na kumalat po iyan. Pinuri ng lahat si Pinunong Shu bilang banal ng dafong. Kaya sana ang mga kabataan manatiling mangmang upang ligtas silang manilbihan sa maharlikang hukuman. Bakit? Paano nagawa ni Shuning yan na sunod-sunod na makamit at mapasakan niya ang mga bagay na kinaiingitan ng iba? Nalutas niya ng mag-isa ang kaso ng Sangbo. Hindi siya natatakot lumaban sa mga makapangyarihan. Hindi ito patas. Napakaraya nila! Hindi patas ang ginawa nila! Pinunong Yang, ayos lang kayo? Ngayon, naiintindihan ko na! Ha? Pupunahin ko ang mga ministro sa harap ng dakilang bulwagan kung si Shuning yan ang banal ng dafong. Ako naman ang kikilalanin nilang tagapagligtas ng dafong! Hindi niyo maaaring gawin yan! Araw, buwan, mga tala nasa kamay ko. Wala akong katulad sa lupaing ito! Ha? Sino nagpadala sa akin dito? Pinipigilan niyo ako? Hindi ka talaga makapaghintay. Sabi niyo magiging tanyag ako sa oras na bumalik ako. Ngunit bakit ngayon pinipigilan niyo ako? Maraming kayamanan at may kakayahan sa kabisera ng bansa. Maestro, ipaliwanag niyo sa akin. Ang sinasabi ko sa'yo, huwag mong ipakita ang kahinaan mo. Opo, alam ko na. Anong sinasabi mong alam mo na? Na hindi kayo sang-ayon na sumikat ako dahil natatakot kayo maagawan ng pansin. Hay! Ay, nako! Hoy, tanda! Palabasin mo ko rito! Palabasin mo ko, tanda! Ako na ang titira? Gayun lang, may suliranin akong inasikaso. Pagpasensyahan mo na. Kung ikukumpara ko kayo sa dati, hindi na kayo ganun kahusay. Subalit, bihasa pa rin kayo sa pagsusuri sa ugali ng tao. Si Shu Qian, nalutas niya yung kaso. Hindi kayo binugo kailanman.
Una nais niyo na imungkahi ko siya na maging gabay. At pagkatapos sa kaso ng Sangbo, ginabayan niyo siya. Kaya lang, mukhang maaga pa upang gawin ang panukala. Wala na akong ibang pagpipilian. Malupit at makapangyarihan ang kalaban. Yun lang ang paraan upang lumaban si Shu Qian sa kanya. Kung ganon, gawin na natin ang inyong balak. Ngunit lilinawin ko. Kung maaari sana si Lin An, huwag idamay hanggat hindi kinakailangan. Tama nga yung sinabi. Tatandaan ko yan. Ay. Magaling. Aba! Binabati ko kayo. Ang ganda! Mahal ko, nasabihan mo na ba si John na lumipat na tayo ng tahanan? Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan si Ning yan. Tiyak nang padala siya ng liham sa akademya. Naku, nagabala pa kayo magdala Ay, niya. Binabati ko kayo. Ito ka na. May dalawang magiting na binata ang iyong angkan. Natitiyak kong magiging marangya at puno ng dangal ang buhay mo pagkatapos nito. Hindi naman. Ito hanggang kong pagbati para sa'yo. Maganda yung pamahid sa mukha. Tiyak magiging kasingkinang ng jade ang mukha mo. Salamat. Napakaganda nitong handog mo sa akin. Ngunit hindi naman ako mabubuhay ng marangya. Payak pa rin naman ang pamumuhay namin. Nako, ito bang tinatawag mong payak? Mansyon kaya itong napili mo. Tahimik kahit nasa lungsod at may pansariling lugar ka. Tiyak magiging maayos ang buhay mo rito. Malayo nga ang lugar na ito. Mula Silangan hanggang Kanluran na lungsod, inabot kami ng 1 oras bago makarating. Nahihilo na ako sa tagal ng paglalakbay. Kung talagang masama ang pakiramdam ninyo, mabuti pa magpahinga muna kayo at kumain. Huwag na, wala akong gana. Hindi pa natutunaw yung nido soup na kinain ko kaninang umaga. Hayaan mo na lang siya. Sa kagawaran ng ritual, naghahanap buhay ang asawa niya. Sinisiyasat sila ngayon dahil dun sa kaso ng Sangbo. Marahil yun ang dahilan kaya wala siyang gana. Karaniwang pagsisiyasat lang ang ginagawa nila sa amin. Hindi magtatagal, uuwi rin siya. Hindi ba kasasabi mo lang sa akin na halos mabigat ang kaharapin niya? Nais mo hilingin kay Pinunong Shu na tulungan siya, hindi ba? Kalokohan. Gabay na tanso lang siya at hindi ganon kataas ang katungkulan niya. Wala namang maitutulong sa akin ang mababang antas na kagaya niya. Narito ang mga gabay ng gabi! Hala, ay nako. Ay nako. Maligayang pagdating gabay na pilak, gabay na gintong nanggong at gabay na gintong yang. Pinunong Shu, narito kami upang batiin ang angkan ng Shu sa ngalan ng tagapangalaga. Salamat. Maraming salamat talaga sa pagdalo. Isang karangalan para sa amin na makita namin kay Rito sa aming munting tahanan. Kinagagalak talaga namin ito. Bakit hindi nyo kasama si Pinunong Wei? Sabi niya pupunta siya. May biglaang nangyari, kaya inutusan na lang niya kami na ipaabot ang pagbati niya. Oo, naiintindihan ko yan. Ayos lang na wala siya. Sige, tuloy na kayo. Doon tayo sa loob mag-usap. May mga gagawin pa po kami. Huwag na kayong mag-abala. Ingat kayo. Binabati ko Maraming kayo. salamat. Maraming salamat. Binabati ko kayo. Salamat sa inyo. Ayan na, napakarami nyo namang handog na dala. Hindi namin matatanggap ang lahat ng yan. Nabigay na namin, kaya aalis na kami. Paalam. Kumain na muna kayo bago kayo umalis. Handa na yung pagkain. Sandali lang. Tayo na! Salamat sa inyo, ha? Paalam! Mare? Mare? Hanggang sa muli! Balik ulit kayo rito! 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko akalaing si Ningyan. Ganun pala siya kasikat. Maaari bang sabihin mo kay Ningyan na tulungan niya ang aking asawa? Sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ay, hindi ko mabilang sa dami. Ay, ilista mo lahat. Huwag ka magkakamali, Oo, ha? tama. Lista mo lahat. Pati yung kay Pinunong Wei.
ipapasal ko kayo. Uy, teka. Magkaibigan din naman tayo. Sige na. Magpapatulong ako kay Mia. Anong sabi mo? Naglalakbay ngayon ng prinsesa? Medyo matatagalan po siya. Pumayag ang kanyang ina? Hindi po. Tumakas siya sa kalagitnaan ng gabi. Nag-iwan siya ng sulat. Nagkakagulo ngayon sa palasyo. Ang sabi ni Abay Chen, pag nalaman niya kung sino nagbigay sa prinsesa ng ganung payo, hindi niya raw mapapatawad. Gang, tandaan mo. Kapag may nagtanong sa'yo tungkol sa nangyari nung gabing yun, sabihin mo sa kanila na kami ng prinsesa. Nag-uusap lang kami tungkol sa tula. Wala nang iba. Kuha ko. At sabihin mo rin na wala akong kinalaman sa pagtakas niya. Oo, sige, maliwanag. May mensahe ba ang prinsesa para sa akin bago siya umalis? Nais niya lang na pasalamatan ka. Binigyan mo raw siya ng lakas ng loob upang magpasya na sundin ang puso niya. Shu Jian, tama ka. Dapat kumilos kung may nais ako. Imbis na mabuhay na kinaaawaan ng sarili ko, dapat may gawin ako. Maglalakbay ako sa mundo, sapagkat yon ang nais ni Pingyang. Ako ang tutupad sa pangarap niya, at hahanapin ko ang aking sariling kalayaan. Mahal na maestro, natapos na ang kaso ng Sangbo. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa hukuman at sa mga pinuno. Ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng tribong Kuei. Pagkatapos ng labang ito, hindi pa lumalabas si Wei Yan. Nitong nakaraan, hindi siya sumisipot sa hukuman. Ngunit alam ko na pinapadala niya ang gabay na ginto upang maghalughog sa bundok Dawang. Ilan sa mga kuta ng tribong Kuei ay sinugod ng mga tagapangalaga. Marami sa amin ang nasawi. Tama ang sinabi niyo. Upang mapabagsak ang Dafeng, kailangang unahin si Wei Yan. Kung hindi, kailanman ay hindi na makakabangon ng tribong Kuei. Ang dalubtala, nakaratay sa loob ng kanyang tahanan. Siya ang nangunguna at pinakamakapangyarihan. Sinadya niya ito upang makaiwas at hindi siya masangkot sa kaso ng Sangbo. At tama rin ang sinabi niyo. Tiyak matagal nang alam ng dalubtala ang ating balak. Ngunit pinili niyang ilihim lang kung nasan ang demonyong braso na para bang meron siyang hinihintay. At tungkol sa kumukontrol sa demonyong braso, ayon sa utos niya sa amin, pansamantala kaming umanib sa kanya. Ngayon, tinangin niya ang demonyong braso gaya ng plano. Nagtungo siya sa Yongzhou dala ang salapi ng buwis. Tumanggi rin siya na lumipat sa kabisera na para bang may hinihintay rin siya. Siya nga pala, si Shu Qian ay umangat na sa pagiging gabay na pilak. Ipinadala siya sa Yongzhou upang mabawi ang salapi ng buwis. Hindi ito nagkataon lang. Maaaring tama ang sinabi niyo. Marahil si Shu Qian ang susi sa balak ng tao na yon. Itutuloy ko ang pagsisiyasat kay Shu Qian. Sa 3 buwan, titiyakin kong lahat ay maayos na. Sama-sama.
Lumaban tayo! Ako ang gabay na pilak Shuchian at babawiin ko ang salapi ng buwis. Sino mang hahadlang ay papatayin. Patay siya! Galing ni Shuchi. 想要人不都恨，像那个路人，为若要我黑白不分，留谁说我的我的来者何人？心到杀人，万丈为尊，将我傲立精神，上天山来相遇。 Manatili lang kayo sa pwesto nyo. Tiyaking maayos ang pagkakatali nila. Maliwanag? Apo! Pinuno, patay na ang kanilang amo. Yung iba po ay nakatali na. Pinuno, nakuha na ang lahat ng tael. Pati ang lahat ng mga sandata. Narito na. Naitala na namin. Pakisuri! Pinuno, ito ang salapi ng buwis. Pakisuri po. Ibalik niyo ang salapi sa kaba ng bayan at ikulong ang mga tulisan. Huwag magkamali. Opo! Ang utos ni Pinunong Shu, ibalik natin ang salapi, ikulong natin sila, at huwag magkamali! Opo! Bilisan nyo, ha? Ayusin nyo pagkakatali! Lakad! Bilis! Alam nyo, tingin ko dapat uminom tayo ngayong gabi. 3 buwan na ako hindi nakakainom para lang hindi masira yung reputasyon mo eh. Wala akong magawa kasi trabaho to, ngunit ang tagal ko nang nais uminom kung alam mo lang. Naiintindihan kita. Nagpahanda ako ng mesa natin. Sagot ko na mamaya, yung masasarap. Magpapakalangu tayo. Watch out, kailangan natin yung salapi. Wala nang bisa ang mutya.
nawalan ito ng kapangyarihan. Shujian! Nasaan ako? Johnny? Shujian! Aamin ka na ba? Shujian. Matay ka na! Shujian. Shujian, may huling habilin ka ba?袖笑看，微言心中怅然恋。清秋薄衫，空叶去尽，我身畔一份暖煦。谁人为伴？负我无需泪阑干，炊烟独叹，梦长梦又新居来如西风凌乱，吹散我眉弯，有你有个我，人浮生在热来时段，有你我就能安养不放。明知这世间多奇葩，只愿续情难，悲欢了不讲。花落过红袖下，绽放，夜挥之不散，鸟袖笑看，微言心中怅然恋。清秋薄衫，空叶去尽，我身畔一份暖煦。谁人为伴？负我无需泪阑干，炊烟独叹。梦长梦又短，新居来如西风凌乱，吹散我眉弯，有你有个我，人浮生在热来时段，有你我就能安养不放。明知这世间的奇葩，只愿续情难，悲欢两不讲。袖下，我认定与你一生去绽放。